Balitang Pinas. Mayor Jing Kapil muling nagisa sa House of Representatives. Oh my God, grabe to. Haharapin ni Mayor Jing Kapil ang lifestyle check ng AMLA or Anti-Money Laundering Council sa kadahilan ng katakataka ang biglaang yaman ng itinuring mayor ng bayan ng Porac, Pampanga. Ayon pa nga kay Engineer Toto Causing sa kanyang latest live ay mayroon di umano BMW na sports car at Land Cruiser na SUV na bagong-bago. Saan nga ba galing ang perang ipinagbili ng mga luhong ito? Siyempre galing sa illegal na operasyon ng Pogo at pera ng taong bayan. Meron pa di umano itong dalawang condominium unit na malapit sa Pogo, pero matik namang dininay ni Mayor Jing Kapil. Ngunit tila grabe ang kapit ni Jing Kapil ang kamalasan nang dahil mismo tauhan niya sa munisipyo ay tinuturo siyang protektor ng Pogo. Pinangalawahan pa ni Paera Lucas nang humarap ito sa Senado na isa si Mayor Jing Kapil sa buwayang opisyal. Ipinahayag pa ni Jing Kapil sa the House of Representatives na maglalantad siya ng waiver para tingnan di umano ang kanyang mga bank accounts. Idol mo ata si George Erwin Garcia sa kanyang galawang mayor. Sana tuluyan ang mapurusahan ng mga opisyal na walang ambag sa Pilipinas. Hindi lang Pogo ban, kundi opisyal na corrupt ban. Thank you, Mr. Chair. That's all. Okay, before I recognize Congressman Richard Gomez, allow me to ask some questions, ano? Kasi medyo there were a lot of documents that were submitted to this representation, and I wanted to explore lamang kasi in the last hearing nakapag-focus ako kay Mayor Kapil. Mayor Kapil, ano? Kasi I did allow you to deliver your opening statement, and you have sent it to me. And as I was reading it, ano, medyo meron akong tinamaan dito eh. Pagsasalitain kita, pero eto meron akong binasa dito. Eto, nakita ko to ngayon. Sinubmit mo dito sa opisina ko. Ang sabi mo sa akin, eto ang sinabi mo sa opening statement mo. A total of 12 raids have been conducted in Pogo sites in Pasig. 2 sa Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, 2 sa Pasay, Bamban, Clark, and Angeles. Lahat din po yan may mga serious allegations of crimes like human trafficking, kidnapping, and scams among others. And yet, kami po sa Porac ang naging sentro ng atensyon. Bakit po ganun ang nangyari? Nag-approve lang naman din po kami sa legal na proseso ng business permit. And yet, kami po ang sumasalo ng lahat ng blame. Bakit kung sino pa ang humaharap, siya pa ang pinupukol? Bakit ako lang po ang andito? Nasaan ang ibang mga local chief executives na may mga pogo rin na nare-raid para sama-sama naman po kaming humaharap sa inyo at tumutulong sa pag-draft ng mga batas in aid of legislation? I'm sure they can contribute a lot too. Sinabi mo ba to? Opo, Mr. Chair. Oo, kasi nga medyo nakita ko rin yung mga timeline of key events that you have submitted to us. And during the hearing last time, I wasn't able to read this. And during the submission yesterday of these documents, I read. Yes, Mr. Chair. May tatanong ako sa iyo. Opo. Okay? Para medyo lumiwanag yung kaisipan ko sa mga bagay na inaipukul ko sa iyo noong nakaraang hearing. Kailan ka naupo bilang mayor ng Porac? I was elected 2019, Mr. Chair. At dito sa timeline na binigay mo sa akin, correct me if I'm wrong, that nung dumating ka doon, gawa na yung pinaglagyan ng Pogo. Is this correct? Yes, Mr. Chair. Bari, hindi lang nai-apply noon ng building permit at occupancy, pero gawa na po yung Thai court noon. So in other words, nung dumating ka noong 2019, yung building ng IGL or kaya Pogo, nakatayo na. Nakatayo na po. At humingi sila sa iyo ng tinatawag na business permit and building permit. Ay, Yeah. humingi lang sila ng building permit. Yes, Mr. Chair. As built. As built. Kasi ito nakalagay sa iyo eh. Kaya binigyan mo sila ng tinatawag na non-issuance of the business permit because of this violation. Di ba? Yes, Mr. Chair. So in other words, sino nag-approve? Nung pagpapatayo ng building, dinatnan mo na. Although hindi po pina-approve nung last administration, na datnan ko na at pina-approve na po ng Whirlwind Corporation sa amin yan.
Pero makikita naman po sa timeline namin na kompleto po sila ng requirements. And 2019 naman talagang legal po ang POGO, kaya we approve, Mr. Chair. Yung from the time na nag-apply sila ng loan from our Sangguniang Bayan, and the permit, the mayor's permit. You've got the best deals on delicious food. Order now. Food Panda. But would you agree with me, Congressman, Mayor, that the right procedure after the issuance of no business permit, business permit noong January 2024, hindi ka na nag-issue ng business permit, di ba? Your Honor. So, closure talaga ang dapat noon di ba? But hindi mo talaga siya pinadlock? Alam mo, yun lang ang medyo, nakita ko yung mga sequence of events dito and I would agree with you, no? Para bang sinasabi ko na talaga nang dumating ka, nakatayo na Nakatayo Yes. na. This was conceptualized before you were elected. Sino mayor during that time? Yung pinalitan ko po, si Mayor Carling de la Cruz. So sila nag-conceptualize ng pagtatayo ng POGO doon. And even procure of buying of all these properties, hindi ka kasama. Kumbaga, nabili na yung property nung dumating ka, nagkaroon na ng consummation ng buying di ba? Siguro po nung inabutan ko na, approval of permits na lang sa akin kasi 2019 po yun na kompleto naman po yung mga requirements nila. Okay, so in other words, hindi mo siya pinadlock no? Nung 2024 na makita mo yung mga violations. Apo, meron po kasing proseso on padlocking, Mr. Chair. So ano yung mga proseso ng pagpadlock? Based po sa syempre, I asked also my lawyers, yung padlocking daw po kung halimbawa restaurant, dahil merong na poison o na nakakain ng masama doon, pwede mo siyang i-padlock. Pero in this case po, sila lang kasi doon, at hindi naman sila nakaka-cause from outside ng any Pero alam mo, Mayor Kapil, no? Kapag walang business permit yan, talaga dapat i-padlock mo yan. Yun ang procedure talaga dyan after writing them a letter. There must be a reason behind why you did not padlock. There was a reason behind. It's either, hindi ko alam kung kasi alam mo, sa totoo lang, Mayor Kapil, ang daming allegations sa'yo, ang dami. And yung may nakita, you have to explain this, no? And I know you can. As a matter of fact, I am giving you the benefit of the doubt. You need to explain yourself rightly. You know why? Because ikaw nadidiin dito being the mayor of the municipality of Porac, lahat sa yung babaksak yan. Bakit? Ikaw nag-i-issue ng lahat di ba? And if there are some clandestine or sinister na mga whispering on the different sides, still at the end of the day, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Correct? Yes, Mr. Chair. Pakita natin ito ngayon. Ayan, katulad. Mr. Chair, Yes. yun po yung sinasabi ng isang vlogger na sa akin daw po yung dalawang condo unit na yan. Diba na, bago ka magsalita, ako, I'm being fair here, Being the chairman of the Committee on Public Order, hindi kasi kami basta-basta naniniwala kapag walang ebidensya. What I delivered in the last hearing is based on the procedure of a local executive on doing his job, on not issuing the business permit. And you haven't done the right job in closing that premises. But in here, may pinadala. At meron ka din pinadala. And I want to clear your name in here, kasi sinasabi dito, ikaw may-ari nito. Itong condominium na ito na sinasabi ng mga vlog na ikaw may-ari. But sa pinadala mo ritong mga dokumento pertaining to these two condominiums,
ay lumalabas na 3 million to at itong isa is 2.5. Do you own this place? I categorically deny that, Mr. Chair. Yan po, chinyek namin sa BPLO namin. May application naman ng 2012 pa po, hindi pa po ako mayor. Kapitan ako ng bayan, ng barangay namin. Natayo na po yung isang building na yan. 2015, the second building. Kaya ang sinasabi niya po, etong mayor ako, doon ko tinayo yan. Kaya may permit po sila sa amin. Sonamo Realty, Sonemo Realty Corporation. And are you willing to undergo on signing a waiver sa AMLAC para to find out the veracity of all your claim na hindi ko may-ari nito, pati yung mga mansyon na sinasabing ikaw ang may-ari? Yes, Mr. Chair, kung yan po ang kailangan na ako'y mag-sign po ng waiver sa AMLAC, I am willing to sign kasi wala naman po akong tinatago, Mr. Chair. And are you willing to cooperate fully with authorities and agree to a comprehensive lifestyle check as well? Yes, Mr. Chair. Ako po, at the age of 23, 53 na po ako, 30 years, maaga po akong nagnegosyo. At yung pong kung ano ang meron ng pamilya namin ay dahil pinaghirapan po namin sa maayos at matinong negosyo po. Ano ba trabaho mo bago ka pumasok sa politika? Isa po akong businessman, is a pharmaceutical distributor. Yes. Okay, so nung lumaban ka noong 2019, Apo. ilang kayo naglaban? 3 po kaming naglaban noon. Sino-sino ang mga nakakalaban nyo? The former governor, Mark Lapid, and the incumbent. Nakalaban mo si Mark? Yes, Your Honor. Nagkalaban kayo sa politika? Opo, pero kaibigan ko po siya ngayon. Sila ngayon. Sa politika lang po. So, sino isang nakalaban nyo pa? Incumbent, 3-term vice mayor kasi mayor, yung pong incumbent mayor, tapos na po yung term niya. Is it true, Mayor Kapil, that kasi nabalitaan ko lang po to, na yung inyo pong Pogo, walang access sa Porac? Kumbaga, ang daan ay pupunta ka pa ng Angeles para makapasok ka doon sa Pogo. Is this true? Totoo po yan, Your Honor. Kung mapapasyal po kayo sa aming bayan, talagang kakaiba ang aming Pogo. Siguro sa buong Pilipinas po. Kasi wala kami talagang entry-exit sa Porac. Iikot ka pa ng Angeles. Kaya sa totoo lang po, ang aming mga kababayan hindi man pansin ng Pogo dahil pero siyempre hindi ko naman po hindi talagang territorial jurisdiction po ng Porac. Pero ang entry exit niya po talaga is Angeles, Your Honor. So, Mr. Chair, in relation to what you're saying, alam mo, bago kita i-recognize, Congressman Abante, medyo parang nababago ang pananaw ko sa ihip ng hangin. At well, anyway, it is for my own appreciation, no? But later on, I'll be asking the members for siguro mag-usap-usap muna po tayo. Sige, Congressman Abante, ikaw muna. gusto ko lang malaman kung yung municipality ng Porac, kung ano pong class yun. First class municipality po. First class municipality daw. First class municipality po. Okay. Siguro dahil pharmaceutical, ang suggestion ko na lang, Mr. Chair, dahil pharmaceutical yung trabaho ni Mayor, gawin na lang niyang hospital. And darating po tayo dyan, kasi ito, meron pa ako papakitang isang ito yung ito yung whirlwind. Siguro, pakita yung picture ng whirlwind. Kasi they applied
sa SEC eh. So dito na nga matatapos mga kapinas. Ano na ang masasabi mo sa balitang ito? Mag-comment ka na. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa i-upload naming mga balita.